Siyempre, yung sinasabi mo sa akin kanina na parang kebs lang naman, siguro, maaari nating sabihin na sa ilang konteksto, lalo na kung professionals, yung sphere mo, maaaring sabihin natin na hindi ganun ka-apparent yung gender bias at discrimination. Pero pag pababa ka ng pababa sa economic strata, talagang sobrang dik-dik na yung kababaihan. Meron ding mga agencies naman na ang mode naman nila, meron silang virginity tests. Ganyan. Or kailangan mo mapatunayan na virgin kang pumasok or lesbian kang pumasok. Para pag nabuntis ka, hindi nila sagot. Kumbaga, pumasok kang virgin so ba't ka nabuntis? Hindi na nila sagot yun, hindi nila sagot ng kumpanya. Kadalasan din, yung mga babae, dahil hindi sila nakukuha sa mga trabahong stable talaga, ang nangyayari sa kanila, hindi na nga contractual semi-contractual pa. Kasi, ang ginagawa, pinupuntahan yung mga kananayan sa mga bahay-bahay nila, doon ibinabagsak yung materyales para gawing product. So, ano yung problema sa ganun? Una, yung kuryente, everything, sa'yo, ikaw sagot nun. Ikalawa, kung ano man yung mangyari sa'yo, di ba dapat, typically, kung ano mangyari sa'yo sa loob ng factory, sagot yun ng employer mo. Pero dahil sa bahay ka nagtatrabaho, kahit na nagtatrabaho ka sa kanya, wala kang employer-employee relations. Hindi niya sasagutin kung ano man yung nangyari sa'yo. Kahit na connected yun doon sa trabahong ginagawa mo for the employer. Tapos, ang isa pang problema dyan, sobrang parang ginawa niyang mas madaling ma-retain yung status quo na nasa bahay yung babae, nag-aalaga ng mga anak, sa trabaho pa. Kumbaga, yung illusion ay pinadali namin yung buhay mo. Pero actually, hindi niya binasag yung discrimination na kailangan babae pa yung mag-alaga sa mga anak. Ganun din sa mga sa mga schools, lalo na sa mga rural areas. Yung mga babaeng anak, ang mode sa kanila, wag na kayong mag-aral kasi mag-aasawa lang din naman kayo, maghanap na lang kayo ng mayaman yung mga asawa. O kaya may cases, pinambabayad utang yung mga dalagang anak. Pag may utang sila sa mga sa mga inutangan nila for the lands, yung babaeng anak yung yung pusa. Yung babaeng anak yung ipinambabayad. So, dun pala nakuha yung term na pagbabaya anak mo, bayad utang. Hindi ako familiar dun sa kanya, pero Karaniwan kasi kapag ang biroan namin sa opisina kapag nagkakaanak ng babae, yung bayad utang pagbabae. So, ayun pala yung... Ganun yung... Nangyayari pa rin siya. Oo, ganyan, oo. Doon sa mga pinupuntahan namin mga areas, actually kahit sa mga urban communities ginagawa siyang, bawa, nagpapa 5-6, si madam, ganyan. Hindi mo mabayaran, si anak, magyaya ka sa kanila for labandera. Kahit dati, rural areas siya madalas mangyari. Pero ngayon, kahit sa mga urban poor communities, ganun na rin yung kalakaran. Kadalasan ganun. Kaya, sa pautang, parang ang collateral yung babaeng anak mo. Dito sa UP Diliman, walang gaanong kaso ng gender discrimination kasi ang mode nila open na empowered, chupa-chupa. Pero, merong ilang mga policies sa ibang mga university units na ganon yung dating. Halimbawa, sa UP Manila, para makapasok ka sa PGH, UPM PGH, mas mataas na average yung hinihingi mula sa mga babae kaysa sa mga lalaki. Okay. Proven and tested siya ng ilang years. Noong 2011, tanda ko, sa isang class namin sa Panpel 19, sexuality class kasi siya, parang diniscuss na ang reason kung bakit mas mataas yung average na kinukuha for women sa UPM PGH kasi daw, sobrang prestige yung mabigyan ka ng scholarship sa top university sa buong bansa. Privilege na magkaroon ng doctoral degree, ganyan, eklavu. Tapos, kapag babae, merong mga cases daw na napapastop dahil nabubuntis. So, risk reduction daw yun kung mga lalaki, kung mas matatanggap yung mga lalaki. Kasi itataas yung ceiling sa mga babae. Kasi ang mas mataas, ibig sabihin, mas determinado ka na makapasok sa university, sa PGH. So, yun yung mode. Yun yung pinaka-recent na naming na-encounter. Sa mga individual students naman, mas sexual harassment, mga kaso ng sexual harassment, nating tingnan na gender discrimination, ginawa dahil babae. Pero, mas rin kasi yung factor na power play. Teacher ako, estudyante. Tama. Yan. Siyempre kung makita niyo, popular media, talaga naman, sobra-sobra yung
kumbaga, discrimination sa kung paano i-portray yung kababaihan. Katulad nga na pag-usapan din natin kanina, meron siyang sinusunod na standard kung ano yung maganda. Parang never ka makakakita sa TV ng bidang babae na hindi ganun, kumbaga hindi sa standards nila, ano bang mga standards nila, parang puppy dog eyes, ganyan, mahaba ang hair, curly, sexy, ganyan. Wala kang masyadong makikitang bida na hindi fumifit sa ganong description. Kapag hindi fumifit sa ganong description, either pinagtatawanan or nagpapatawa, parang ganyan. Tapos, kung makikita mo, kahit sa mga commercials na supposedly ay progressive commercials na bawa, pinapakita na yung babae, may kapantay na trabaho sa lalaki, ang task pa rin niya magluto. O kaya, we'll save you from the troubles of household chores, di ba? Parang ito, pinasimple na namin ang ganitong mix, pinasimple na namin ang ganitong product, pwede mo nang bilhin, pero babae pa rin, mag-prepare and everything, pati siya gawin ng lalaki. May isang commercial nga na ang mode, yung lalaki, sobrang di siya maalam sa mga gawaing bahay. Inilublob na yung manok, ganyan. Kung familiar ka sa commercial na yun. May mga ganong portrayal. Tapos yung babae pa rin in the end, yung kailangan umorder sa so-and-so fast food chain. Para kahit na nagtatrabaho, magampanan mo ang pagiging nanay. Kahit magtingin ka sa mga commercials din, ng mga sabong panlaba, never may pinakitang lalaki na naglalaba. Unless, ang pinapakita isang expert doon sa role na yun. Parang maniwala kayo dahil expert ako. Pero ang babae lang yung pinoportray na tagalaba, ganyan. Ito ang trabaho ko, masaya ako, ganyan. Yun yung isang side ng spectrum, yun. Parang ganun lang yung babae. Yung ikalawang side ng spectrum, ginagamit naman yung kababaihan para makapagbenta ng kung ano-ano. Bawa, pag may mga kotse, may mga alak, laging may mga nakabikining babae sa gilid na di mo naman maintindihan anong purpose. Yung sa naging issue ngayon recently sa SM at sa Bench, di ba? Nag-react din ng Gabriela dyan at Gabriela yung sa SM, yung sa t-shirt na, it's not rape, it's a snuggle with a struggle. Yung ganang pagtingin, ginagamit mo yung kababaihan, yung actually sexuality, yung rape naman, di lang babae, para makapagbenta ka ng isang bagay. Ganun din sa Bench, yung doon sa fashion show nila. Di ba, yung mga babaeng naghahalikan, mga babaeng gumarampa ng sobrang skimpy yung suot para makabenta ng mga ng mga produkto nila. So, ganun tinitingnan yung babae. Wala yung tunay na portrayal. Ano ba talaga ang babae sa lipunan Pilipino? Paano ba siya napapahirapan ng bigat, kumbaga, pasanin ng mataas na presyo ng bigas, ng MRT, LRT, fare hikes, mga ganyan. Hindi siya pinapakita. Ang mode, masaya siya na nag-aano siya sa bahay, okay siya sa kanya yun, or masaya din siya na kinocommodify siya kasi ang tingin sa kanya mga tao ay something profitable. Parang pinapakita na to enjoy yung mga kababaihan. So sa popular culture, ganun ang portrayal sa kababaihan. Kahit sa mga kanta, ganyan. Ganun siya. Either siya si Maria Clara o siya si Mary Magdalene. Yan. Kung tawagin siya, dinadichotomize ang kababaihan. Pero kung sa role ng media, maaari mo din kasi siyang i-overturn. Sa pamamagitan ng, kumbaga, progressive media, sa paghahawak ng mga progresibong kababaihan at mga sektor ng lipunan na gustong bumalikwas mula sa ganoong pagtingin. Kunwari sa mga Facebook, nagagamit din naman siyang tool ng Gabriela and organizations of the like na makapag-propagate din ng propaganda na hindi magpapababa doon sa tingin sa kababaihan. Mga ganyang societal tools kasi sa buhay natin, charot, media, education, kadalasan naman hawak siya ng kung sino rin yung nandyan sa power. At ngayon, nakikita, kung maobserbahan natin, ang gusto namang panatiling status quo ngayon ay yung ganong dichotomy. Hence, yung media, nagsiserve siya sa ganong purpose. Ninonormalize niya yung ganong pagtingin sa kababaihan. Na, it's either sobrang pure mo, sobrang pa-virgin mo, diyan ka sa bahay, ganyan. Wala kang ibang gagawin at masaya ka dyan na ginagawa mo yun. Or, masyado kang haliparot, masyado kang malandi, dito ka naman, ibibenta ka, ganyan. Yun yung nanonormalize niyang thinking.
okay ang individual empowerment. Okay siya. Pag alam mo na nabibiktima ka na, maganda siya. Kasi step 1 yun eh, na alam mo na ito yung nangyayari sa akin. However, yung kahit na million pa tayo na may tigka-kanya-kanyang pagtingin na ito, hindi ako malaya dahil so and so, hanggat hindi siya na-unite, wala siyang malaking bigwas, wala siyang malaking impact din. Kung babalikan natin way back into history, lahat ng mga malalaking progressive changes in favor of women, nagawa siya sa collective action ng kababaihan. Collective empowerment yung sinasabi ng Gabriela Yuf. Isang step pa lang yung malaman mo on your own na ito yung problema ko. Pero yung makita mo yung sarili mo sa loob ng lipunan na ito yung problema namin. Pare-pareho pala kami. Pare-pareho kaming nanay, pare-pareho ito yung nararanasan namin. Pare-pareho kami estudyante, ito pa yung nararanasan namin. Doon sa tingin ng Gabriela Yuf, merong magiging malaking impact. Sa kung paano siya makakaabot sa mas maraming kababaihan, kung kaya lang talaga, malawakang talaga to, educational discussions, malawakang mga, kumbaga, palitan ng kuro-kuro, kasi hindi siya ini-encourage sa mundo na, sa lipunang Pilipino. Ang ini-encourage lang na magsalita sa atin, yung mga kababaihan na merong ding degree. Kumbaga may economic factor din. Pag babae ka, pero galing ka sa ganitong mababang economic strata, hindi ka allowed to voice out your opinion as freely as those na merong, kumbaga, merong papel sa lipunan. Yun yung gustong bakliin ng Gabriela Yuf na across, kumbaga, yung kababaihan, across economic strata, meron yung nararanasang problema na common doon sa kahit na anong economic status mo. At meron din naman na concentrated dahil dun sa economic status mo. Yung ganong understanding, yun yung gusto nating ipaabot pa sa mas maraming kababaihan. Sa kung paano, ang nai-imagine ko lang talaga, malalaki yung mga study circles, focus group discussions, doon talaga eh. Sa iba't ibang pamamaraan na information dissemination talaga yung kumbaga kung sa stage ng Pilipinas ngayon, marami pa talagang hindi alam. Parang, mode nila, ito naman yung kinagisnan ko eh. So, ganito na lang mamatay, okay lang. Parang make the best out of it, parang ganun. Or minsan nga yung oppressed women, ang mode nila, maging katulad ng oppressors nila. Ganun. Without realizing na nandun pa rin yung cycle. May na-oppress, may na-oppress. Yun yung gusto nating maipaabot pa sa napakaraming kababaihan. At sa iba't ibang forma naman yun. Hindi naman sa mga fora lang, ganyan, or discussions. Pwede sa mga cultural nights. May mga bagong kanta kaming ginawa na tungkol sa kababaihan. Yan yung sa mga ganun. Kumbaga, kung ganito yung inaano sa atin ng media natin at ganito yung culture natin, i-counter natin yan ng ganitong kultura naman na magpapalaya sa kababaihan. Ako si Era Zabat, estudyante ng UP Diliman. Ako yung Gabriela Yuf UP Diliman Coordinator. Wow. First of all, hi, Ma'am Gigi. I was your student in film from batch 93. So I'm not sure if you remember, but nonetheless, hello. And we hosted you when you visited UP Science Convergence. You were with other chancellors. So, am I a feminist? You know, I'd like to believe so, only because I have been a single parent for 14 years now. I have 2 girls, so there are only 3 of us girls. In my career span, I've had the privilege of having most of my mentors and bosses as females, right? So I owe a lot of my success to female leaders. And that being said, I know that I've proven to myself that females can do it if they put their heart and mind into it. So that comes with the belief that when it comes to capability, we are of equal footing with men. So that's my simplistic view that makes me believe that I am partial to female and I am feminist. Yeah. It has significantly evolved. You know, I took a film over a decade ago, and when I look back at the teleseries, what you see on TV, the articles that are available to read about women, it's very traditional. It's a very strong stereotype of women, especially in the Philippine setting, that's really
based at home, taking care of the children, making sure that everything within the household is organized and orderly. So it was a very small space for women, right? But today, if I compare it with what I watch, because it hasn't changed, I watched teleserye then, I still watch it today. There's a significant change in the portrayal of women. The roles that are available to women have expanded. Villains are now in the form of successful corporate individuals who own companies and who are presidents of big corporations. Their role as far as the plot is concerned is also vital in terms of the twists and turns of the story in itself, and not as a quiet supporting character, right? So I think, that being said, it has affected the perception about women. I think women now comes in stronger in terms of capability at work, in terms of confidence, even the confidence itself. You will see women now portrayed as very strong characters, very opinionated, as opposed to the quiet type, submissive, withdrawn type of women that takes one very serious conflict in the story to react, right? But now you will see women engaged, they call the shots, they are the thinkers in stories, pretty much. They are a significant player in how male parties will react and behave in the story as well, and it's almost a compliment, right? You'll never see a male standalone bida, right? Yeah. In movies, it always comes with a love story with this girl, or it always comes with a conflict with another woman. So I do think that has tremendously affected our perception of women, making that stereotype go away. It has also evolved. So I read a lot of articles, right, business articles, etc. And now you're also going to see a lot of materials, a lot of features in women. There are now corporate organizations that just feature women. I told you earlier that within Convergys, we do have a Convergys Women's Network, which is really all the female leaders in the company coming together and talking about their strengths, their leadership capability, etc. So media, because of the availability of articles, webcasts, case studies on successful women, has a lot to play in the evolution of how people perceive what women can do, in my opinion.